Annyeonghaseyo, Yorobun. Ayan, kamusta po kayo mga kababayan, aspirants, at of course sa mga kajologs po, pinagpalang araw po sa inyong lahat. At nagbabalik po, of course, si Teacher Roland, Teacher Jologs para sa ating susunod na naman na lesson. Ayan. Salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa aking videos, no. At again, para sa inyo ito. At sa lahat po ng bago, welcome po sa inyo. Sana after nito, panoorin nyo po yung mga naunang video, yung number 1. Sunod-sunod rin po para po itong teleserye ng lesson po. No? Paano ba mapasa ang ating EPS topic exam with me, of course. Your lingkod, Teacher Roland, Teacher Jologs. Nandito po ako sa Makati City. Yan, lesson 8 na rin po tayo at listening part pa rin. No? Ito po yung pinaka isa sa madali. No? At with this tao dito, yung 5 na ito, okay, maka 5 points kayo. No? At kasama nga dito yung patungkol sa lugar. Ayan, okay. Anyway, sana po meron po kayong listening reviewer, no. Marami na pong nag-email, ayan, no. Sa mga nag-email po, salamat po sa inyo. May ilan na nagre-rekta po na nagre-request kagad ng share yan. Onting lang po, ayan, para medyo mas professional po tayo. Yan, hindi po ako nagbibigay sa nagre-request na lang, no, ng link nung Google Drive ko. Ayan, rin kayo, magpakilala rin kayo, mag-email din kayo ng personal. Ayan, nire-reject ko po yung mga rectang nagsi-share na lang po. Okay, ayan, onting lang, ayan, pasintabi para at least, no, ayan, medyo maayos. Libre naman po okay, wala naman pong problema. So, email lang, no? Yan, at mag-message lang na maayos po. Yan, sa lahat po ng mga binibigyan natin. Again, audio at reviewer po na sa aking lesson nga po, pinapatunayan ko po sa inyo at tinuturo kung ano yung efficiency o gaano ka-importante na at least aralin mo rin o dito ka mag-practice sa reviewer na ito. Okay, ayan, no? So, sa ating lesson po, no, natapos po tayo last time, no, sa ating bagay. Okay, ayan na naging isang madali rin sa parte ng exam. Nandito pa rin pa tayo sa instruction ng basahin ko yung Korean, no? Taum tutko kurime almajon tabul kurusipsyo. Alright, so that is listen to the following listen to the following and choose the correct answer for the picture. Yan, pakinggan na sumusunod at piliin ang alam na tamang sagot sa larawan po. Again, sa lesson number 2 ko, aking pong in-emphasize sa inyo na hanggat maaari, sa ulo nyo po or alam po ninyo yung instruction para babaliwalain nyo na rin po ito. Okay? So, ito na po yung tao dito, no? Yung pangalawa na ang topic natin itong Yogi nun o di imnika. No? Yogi nun o di imnika. Pag translate natin ito sa English, no, medyo nakakalito. Here is where. Okay, ayan. Sa Tagalog po, dito ay saan ho. Okay, parang ang layo yata ng tanong, no? Pero pag sa perfectong aspeto ng English po, no, pag translate natin yan, no, where is this place? O sa Tagalog, anong lugar ito? Okay, yun po yung magiging tanong niya dito, ha, na maririnig nyo po sa audio, and then of course, lalabas po yung mga, maririnig nyo po yung words na pagpipiliin nyo through listening, no, na nakalagay doon sa mga number po, na magiging selection nyo. Ayan, no. Yogi, no, Yogi. Ayan, Yogi ay dito nun is topic marker, no? OD and interrogative pronoun, and then of course you have the noun ending honorific na imnika na patanong. Sana alam po yan isa-isa, ha. Okay, ayan, sa mga nanonood po sa akin hangga't maaari meron na rin po kayong background, no, sa lingwahe, no. Yan. So anyways, ito po, no, sample po. Yan. I-play po natin yung audio para marinig nyo po. Yan. Nasaan na yung audio natin? Okay. Lesson number 8. Yan. 26번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 공장입니다. 2번 외양간입니다. 3번 시장입니다. 4번 공항입니다.
So, yun po ha, parang yung sa yung naunang lesson natin, no, yung lesson number 7. Ganun din yung forma, tatanong anong bagay ito, yung nakaraan, no, tapos isa-isahin niya. Wala, nandyan yung number, yes, pero yung given, no, maririnig nyo lang. So, this will be the listening part of the exam talaga. Okay? Tapos, ang nakakatuwa dito, simula 2011, magpasa hanggang ngayon, lagi pong lalabas tong 5, no? Ano yung 5 na yon? Bagay, lugar, verb, preposition, pagbibilang at saka preposition. So ito po yung part ng lugar. Kaya mahalaga po na aaralin natin yung lugar, no? Mamaya kung ilan bang lugar ang sasauluhin natin para maka 1 point tayo dito. Di katulad po sa noun o sa bagay, medyo yun nga po yung marami, no? Siguro mga nasa maglalaro sa 150 to 300 pero marami pa rin din yung verbs, no? Kung narinig nyo po yung audio, ulitin natin. 26번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 공장입니다. 2번 외양간입니다. 3번 시장입니다. 4번 공항입니다. Yan, kung nasasagutan nyo na po, no, okay na okay po yun, no. Yung sinabi niya sa English ay factory, isa sa pinaka-common na word. Okay, sa exam, ganyan. Kasi nga, dun dyan tayo magtatrabaho. Sana alam na alam niya yan, ha, Kongjang. Alright, so, Weyang, alam niyo po yun, hindi ko alam yung bar na yan. Okay, nung inaral ko to, yun, Weyang. And then ito ay nandun po sa textbook, okay? And then you have the market and the airport. Okay, ayan, no? Medyo yung categorize niya, lugar lang naman din, pare-parehas, no? So, ito po yung mga ilang salita na dapat nating alamin, no? Ito po, yan, another one. Try nyo po. 26번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 커피숍입니다. 2번 백화점입니다. 3번 기숙사입니다. 4번 세탁실입니다. Ayan. So, yung audio po ha, paalala lang, wala yata sa aking slide ha, na nagpaalala ako na yung audio natin ay ginawa ko lang po. Okay, ayan. No? Ginawa ko lang po yung exam, yung audio po para maisabuhay natin yung exam na ito. Hindi ko po kinuha yung audio, no? Yan, kung saan man. Alright, ginawa ko po. Okay, at hindi po kasi nakukuha yung audio pag nag-exam ka. So, dun po sa narinig natin, ayan, no? Ulitin ko lang po, no? Naulit na ba? 26번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 커피숍입니다. Ayan po. 2번 백화점입니다. 3번 기숙사입니다. 4번 세탁실입니다. Ayan, yung mga words din, no? Yung mga words na common po na lumalabas dito sa exam, sa reading, tawag dito sa reviewer at sa textbook po. Okay, ayan, no? Kung nasagutan nyo yan, okay na okay tayo. And then, of course, yung exam na to, paalala ko lang sa lahat po ng mga bago, no? Yung mga taga-subaybay na alam na nila na yung pinapakita natin dito, yung mga previous exam. Okay, and then, of course, ito po ay yun din po. Yun nga po, may last time may nag-comment po, ituro ko naman daw sa CBT. Same lang po, okay, yung pattern format tsaka yung flow ng exam, no? Ng CBT at saka ng PBT na iba lang paper lang, sa harap ka ng papel, yung CBT sa harap ka ng computer, no? Yan, tingnan nyo po ito, medyo tricky po ito, no? 26번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 학교입니다. 2번 도서관입니다. 3번 교실입니다. 4번 사무실입니다. Sa exam po, 2 beses inuulit, no? Yan, ito po. 26번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 학교입니다. 2번 도서관입니다. 3번 교실입니다. 4번 사무실입니다. Okay, so bakit ko sinabing tricky po ito, no? Kasi aakalain yung bookstore. Pero tandaan nyo, sa nakita ko, no, sa exam, mamaya yata may bookstore kayo makikita, may presyo. So kapag walang presyo, malamang library po, yung libro, ha? Okay. Kapag bookstore po,
tawag dito, may presyo po, no? Yun po yung ano, medyo tricky, no? Paano pag nilabas nga bookstore dyan na selection at saka library ay talagang medyo challenging po. But, hindi natin alam, baka ganun nga sa exam. So iba yung ingat na lang o tips po ni Teacher Jologs po sa inyo, no? School, library, classroom po, no? And another one, okay, from the 2019 exam, okay, pakinggan natin yung ginawa ko, okay? 26번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 호텔입니다. 2번 방입니다. 3번 미용실입니다. 4번 경찰서입니다. 26번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 호텔입니다. 2번 방입니다. 3번 미용실입니다. 4번 경찰서입니다. Okay, ayan, mga common po talaga. So, that was the audio, no, na ginawa ko para dito sa exam ng 2019 based test. So, sana nasasagutan nyo po yun, no? Mamaya, susubukan nyo po yung 2020 exam naman, no? Alright. Anyway, ang ating reference, of course, no, meron po niyan sa listening. Yan, paki-screenshot po ito para ilagay nyo yung reference. Kung sakaling may reviewer na kayo, kung gusto nyong mag-practice pagdating sa lugar, ayan, meron pong pagpapraktisan. So, yun naman po yung tinuturo ko, yung reviewer, pagpapraktisan, ayan. At pwede rin pong ara-aralin po. Okay, makakatulong po sa inyo. So, old school, but, yan, importante at magagamit pa rin, no? Yan, pero if you want to focus sa textbook, kayo pong bahala. Okay, wala naman pong problema. Tandaan nyo po, may mga exercises din sa textbook na hindi na po lumalabas sa current, no? 40 points exam na ibig sabihin hindi siya ginawa, okay, yan para dun talaga sa perfectong ginawa para dun sa exam, meaning may mga ilang problems po talaga na nakita tayo, no? Yan, at pinapakita ko po yan sa mga estudyante ko sa aming advanced class, alright, yan. Anyways, ito po ha, page 108 ng listening reviewer, item number 251 to 208. Sa audio po nito, medyo hahanapin nyo, no? Yan, sa mga pinapadalan ko ng audio at saka reviewer. Subukan pa rin natin, ha, yung sa mismong tao dito, textbook. Ayan. Reviewer pala. 251번 문제입니다. Okay, this is the origin. Hindi ko to ginawa, ha. Original audio of the EPS reviewer, no? EPS topic reviewer. 여기는 어디입니까? Yan, anong lugar ito? 1번 시장입니다. 2번 교실입니다. 3번 식당입니다. 4번 공장입니다. Yan, sana sagutan nyo, ha. Ayan, kung kayo po yung nag-aaral, araw-araw nyo nakikita yan na dapat alam nyo. So, sagot po, number 2, classroom. Yan. 252번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 방입니다. 2번 교실입니다. 3번 은행입니다. 4번 도서실입니다. Okay, talking about this mga aspirants, no, alam nyo, one of the mispronounced word ay yung word na yan, no. I-type ko lang po, no, para makita nyo po. Uy. Yan, okay. Pakinggan nyo po maigi itong tatlong words na ito, no? 방, 노래방, PC방. Ulitin ko po, ha? 방, 노래방, PC방. Yan, nakatodo na ba yung aking ano? Okay, todo ko po. 방, 노래방, PC방. Okay, so, kung narinig nyo po, the first word was pang, norebang, PC bang, no? Yan, at sa aking mga estudyante, hindi naman kami nagkulang, no? Yun nga po, ilang beses ako nakipagdebate sa Koreano
patungkol dyan sa first and second syllable rule. Okay, na kayo na sa bibig niyo na mismo naririnig, no? Kapag ni-romanize kasi nagiging letter B yan. Pag romanization, pero pag pinopronounce na po is letter P talaga, pang, norebang, pisibang. Yun nga, pag napunta sa second or the next syllable, yung character na yon na biyup, piyup. Okay, ayan, no? Nagiging letter B na po siya. Doon pa lang siya nagiging B. Kaya baka nami-mispronounce siya rin mga aspirants, no? That is bang, pero sa per syllable po that is really pang. Okay, katunog ng tinapay na pang. Okay, ayan, no, na tinapay yan. So pasensya na po, hindi po ako magaling sa pronunciation. Kung may mas magaling po yung kakilala nyo, good for them. Okay, ayan. So anyways, ayun po, meron naman tayong ganito. Ayan, sa lahat po hindi na nakakalam, this is the Papago. Okay, ayan, at original Naver, parang Google Translate nila ito, no? At syempre, sa tingin ko Korean talaga yung 방, boses, 노래방, no? Okay. PC방. So yan po, now papago.naver.com, no? If you want an efficient translator, pati meron na pong audio na nagsasalita na mas maayos, gamitin niyo po ito. Okay, ayan. Salamat po sa neighbor. Okay, ayan. Sana magamit niyo as virus, no? Okay, ayan. Ito po yung sagot dito is pang, no? Pangimnida. Ayan. Ito po. Tingnan natin. Medyo confusing din ito eh. 253번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 공장입니다. 2번 시장입니다. 3번 은행입니다. 4번 식당입니다. Okay. Yan, nakakalain nyo kasing bakery, no? Dahil sa suot na sombrero nito. Parang sombrero ng chef ba? Yung buhok niya. Okay, buti na lang walang pang chip. But this is a factory po, Kongjang. Parang cartoon lang talaga nila, no? Ayan, so sagot po ay number 1. Ay, ito yung pinakamahirap sa lahat, no? Hindi ko nga alam ba't nilagay dyan, napakahirap. Pakinggan natin, sagutan. 254번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 공장입니다. 2번 학교입니다. 3번 은행입니다. 4번 슈퍼마켓입니다. Okay. Ayan, nakuha nyo ba? Okay, pag hindi nyo nasagutan yon, ewan ko na lang, ha? Syupa daw. Parang kakaiba yung word, syupa. Supermarket, ayan, supermarket. Okay, so yun po, parang Mark 2, syupa, Konglish po, no? Yung sagot po dyan, mga aspirants, no? Anyways, that was it, no? Yung sa listening reviewer. Kaya yun po yung sinasabi ko. Okay, ayan, ba't hindi nakaayos to? Pasensya na, ayusin natin on the spot, ha? Okay. Hindi ka nakaayos. Maghiwalay nga kayong dalawa. Yan, pasensya na po. Hindi ko na silip to kanina. Okay, ayan. Uy, pasensya na sa delay ng upload ko. Sobrang busy po natin, no? Ayan, Saturday, Sunday, nasa po ako. Nasa Cubao. Okay, ayan. And, tao dito, Monday, may bisita ako. Kababalik lang from Korea. Okay, is a good friend of mine. Okay, at estudyante ko rin po. Okay, ayan, at staff ko rin po. Yan, at naghatid po ko kahapon sa airport ng 3 na namang estudyante. Yan, next week po. Naku, mas marami na naman po tayong ihatid sa airport. Okay, check my official page. Ma-inspire kayo sa mga hinatid. Nilalagyan ko yung onting details nila. Baka makarelate kayo sa kanila. Okay, ayan. Ito naman po sa natin, no, sa textbook. Ayan. Sa textbook ba, sir, meron po? Sa textbook po, maraming reference, no? Yan. Ito po, nilagyan pa ng interrogative pronouns for place. Ayan, no? Screenshot nyo, organize nyo na lang mamaya, no? Okay, yan. Wesa, Samushil, ito yung mga common. Shiktang, Chib, okay, Kesuksa tuloy. Okay, Setakso, Myeongshil, Sijang. Ito yung mga pangunahing pupuntahan mo, no? Kapag everyday life, no? Ayan, no? Hyongoichom, baka maghanap kayo sari-sari store, ha? Sari-sari store. Mart, supermarket, or convenience store. Okay, ayan.
Pero may mga, alam ko, Philippine market. Ito, another one. Okay, park, coffee shop, bookstore, library. Ayan, wag lang magkatabi yan sa exam. Nakakalito yan. Department store, Noribang, PC Bank, okay, Yonghwa-gwan, or the Cookjang. Okay, ito yung ano, no, yung confusing din sa Korean. They have two terminologies, no, gaya ng kamsahamnida, kumapsumnida, chilihamnida, chusunghamnida. Ayan, as yung Kyosa, Songseng, no? Yun nga po, yung the China, ang tawag ko doon is the Chinese origin and the Korean origin. As far as I know, yun ang alam ko, ha? Okay, yan nga kasi yung origin, yung kung saan ba nag-originate yung talagang ano ba? Yung Korean ba? Alright? So, better, alam nyo po yung dalawang terminology na yon, no? Okay, yun lang mapapayo ko doon, no? Pasensya na, madodoble yung words na inaaral nyo. Meron pa nito, sun, ito, madalas lumabas yung bundok na yan. Okay, yung badal, lumalabas din yan. The rest, hindi ko pa masyadong nakita. Okay, yung hosu, wala yung hosu, ayun yung lake. Parang napansin ko yan sa exam before. Okay, ayan, at Yumyong Hada, okay, yan, Saramduri, Chinchola, ito sa ano po ito, sa textbook po, no? Yan. Ito pag namamasyal, yung ano yan, yung situation nung chapter na yan patungkol sa pamamasyal. Ito pa, yan may hotel, yan, condo, okay. Condo sa atin, pag condo yung building na tirahan, no? Yan, apato naman sa kanila yung condominium, no? Magkaibang terminology po. Kaya ang terminology na ginagamit ko mga aspirants, no? Work, everyday life in Korea. Yung terminology kasi nila na nakasanayan nila doon, hindi natin ma-apply yung nakasanayan natin na terminology sa Philippines. Okay, yung hostel nga, wala tayo niyan, yung Yogkwan. Okay, yan na, minpak. Okay, hindi ko alam kung bakit minpak yan. Yan, pension, pasensya na, pero alamin na lang po ito, no? Sauluhin na lang din kahit papano. Yosu Hosutel. Youth hotel. Parang ito yung sa school, tabi ng school, parang ganun, no? Sa nakikita ko sa Korean drama, no? Correct me if I'm wrong, no? Yan. And marami pang places. Sa dami nun, siguro, parang sinasabi ko, pati pala yung transportation. Yung ano lang dyan, train station, ayan, bus stop, alamin po yan, no? Parang nasa 60 words sa lahat ng aspirants. So, you need to memorize 60 words para maka 1 point dito sa part na ito. Okay, unti lang yon, kayang-kaya nyo yon, no? Kasi yung mga ibang place naman, nakikita mo araw-araw. Pag nakita mo yung bus station, Bosu Chongryeojang. Okay, ganun ka na. Parang ka-conscious sa mga bagay na nakikita mo araw-araw. Parang ini-incorporate mo yung Korean term mo. Kasi nga nag-aaral ka ng Korean at para mapasa yung exam. Ganun ka ka-conscious lagi. Sir, pwede bang dikitan ng ano? Pati yung mga lugar dinikitan mo ng ano, kung saan man. Anong ginagawa mo? Vandalism yan. Hindi, nagdidikit lang ako para maalala ko yung Korean term. So, wag yun na pang gawin yan. Okay. Anyway, sa tawag dito, yun nga, no, yung sa things, siguro 150 to 300 words. Dito naman ay mga nasa 60. Hindi ko po siya bilang. Kayo na lang magbilang, ha? Okay, hindi ko po alam yung tamang bilang nito. Okay, ayan. No? So, anyways, ayun po yung sa textbook. Uy, meron pa. Pahabol, no? Yan, lugar ng mga churches. Depende sa religion o paniniwala. At ito man, lugar ng mga medical clinic kung saan ka talaga pupunta. Okay, na lumalabas din po sa exam. Ito, lalo na itong sa kung may sakit-sakit ba. Okay, pero yung sa OB-GYN, hindi ko pa nakita sa exam. Sinama niya na lang din, no? Pero for sure, hindi, no? So, ayan po, no? Marami pa po sa book to, sa iba pang reference, no? Patungkol sa mga, yung farm, okay, at sa fishing, okay, sa factory construction, anything, no? So, yun po, no? Again, sa lesson natin dito sa ating YouTube channel na ito, tinuturo ko kung saan at paano mo aaralin yung certain part ng exam. Okay, yun po yung ating content din. And of course, I'm giving you practice like this, no? Ready na ba? Okay, sige. Try nyo po ito, no? 26번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 해수욕장입니다. 2번 수영장입니다. 3번 강입니다. 4번 호수입니다. 26번 문제입니다.
여기는 어디입니까? 1번 해수욕장입니다. 2번 수영장입니다. 3번 강입니다. 4번 호수입니다. Okay, this is a very challenging one, no? Ako na yung naglagay ng given eh. Nilagay ko yung swimming pool, pati yung ilog, pati yung lawa. Okay, but definitely this is a beach, pero baka magkamali kayo. Ako, hindi ko rin alam yung Hesoyukjang. Yung po talaga yung dagat na paliguan ba. Pag sinabi mong bada kasi parang dagat yun eh. Iba pa yung beach. Okay, hindi yung beach na babaeng aso. Okay. Ayan, the beach is, ito nga po, beach. Okay, ayan, hindi yung babaeng aso. Okay, so sana nakuha niyo po yung sagot. The answer is number 1, Hesoyukjang. Again, ginawa ko lang po yung audio, no? Yan, Beach, Swimming Pool, River, Lake, no? Next, try niyo po. So, lumabas po ito sa exam dahil exam mismo ito, ha? In-scan ko, then kinat natin, nilagay natin dito. 26번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 육교입니다. 2번 횡단보도입니다. 3번 도로입니다. 4번 소방서입니다. 26번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 육교입니다. 2번 횡단보도입니다. 3번 도로입니다. 4번 소방서입니다. Okay, yan, no? So, anong sagot niyo po, no? Overpass, pedestrian lane, road, fire station, no? Nilagay ko pala yung fire station po. Again, yung audio ginawa ko lang po, no? Ayan, no? So, the sagot is number 2, no? O yan, no? Pedestrian lane, lumabas sa exam, no? Yan, kaya maging conscious kayo dyan. Not totally, ay, baka lumabas ulit. Yun ang magiging term. Baka lumabas ulit, but we're not sure, no? Yan, kaya dapat lahat ng possible places, alam natin, no? Yun nga yung tinuturo ko dito. Oops. Play muna natin. Pakita ko tuloy yung sagot. 26번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 백화점입니다. 2번 약국입니다. 3번 편의점입니다. 4번 서점입니다. Okay, eto no. Yun yung sinasabi ko po sa inyo. Lumabas kanina yung library sa 2019. Inilabas niya ngayon sa 2020 yung bookstore. Okay, sir, paano mo nalaman bookstore yan? Walang walang front desk. Tapos may librong naka-display. Tapos parang may tag. But I'm not sure ha. Again, ginawa ko lang po yung audio. Hindi pa rin natin alam kung ano talaga ito. Okay, ayan. No? Pero as far as I analyze the picture, ayun, bookstore po ito. No? Yan. Last na yata ito. Okay, ayan. Nakakatuwa ito. Okay, kulang na lang nakakulay green, no? Yan, matangkad na lalaki, nakasalamin. Tapos ito naman, may nakakamay, no? Parang ghost fighter yata yung pinapanood dito. So anyways, pakinggan natin yung audio. 26번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 백화점입니다. 2번 약국입니다. 3번 편의점입니다. 4번 서점입니다. 26번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 대학교입니다. Mali pala yung audio na pinilay ko, no? Yun yung kanina. Pasensya na. Ito na yung audio ngayon, ha? Ulitin ko, ha? 어디입니까? Yan, ito na po. 1번 대학교입니다. 2번 시청입니다. 3번 국장입니다. 4번 놀이공원입니다. Okay, one more time. 26번 문제입니다. 여기는 어디입니까? 1번 대학교입니다. 2번 시청입니다.
3번 국장입니다. 4번 놀이공원입니다. Okay, yan. Sana pamilyar din kayo sa ibang mga words na aking ginawa. Okay, that is University, City Hall Theater, and Amusement Park, no? Mga aspirants, kung nasasagutan mo ito, okay, sa mga activity binigay ko, okay, that's good job, no? At medyo papalag ka rito at gaya nga na sinabi ko, isa sa pinakamadaling parte ng exam. Kaya makaka 1 point ka na naman dito at mamaya sa next video natin, verb ulit, no? Dito naman din sa listening po. So again, that was the reference, no? That was the listening part. Sa mga nagustuhan yung video na to, don't forget to like and of course subscribe, and of course click yung notification bell kasi maraming wala pa tayo sa kalahati ng content ko. Okay? So again, ito po ay ginagawa ko ng matagal na panahon. Ngayon ko lang po, no, inilabas sa YouTube ng naka-well organized pa. Okay, but I'm doing this 4 times na through online. Okay, sa mga estudyante ko, ito nga po inilagay ko na sa YouTube. But I've been teaching the pattern, the format, the flow of the EPS topic exam for almost 8 years na po, going 9 years po, no? Ayan, sana po nakatulong po sa inyo. At again, maraming salamat po at nasa 1,000 subscriber na po tayo at natutuwa ako kahit papaano, paunti-unti pag tinitingnan ko siya, nadadagdagan. Again, sa lahat ng aspirants, kababayan, mga kajologs, para sa inyong lahat po ito makatulong. Yan, tulong, gabay, paraan, payo, paalala at iba pa para mapasa po ang inyong EPS topic exam with me, Teacher Roland, Teacher Jolog. Salamat po. Okay, sana i-share nyo rin po sa mga naliligaw ng landas, yung mga nakikita ko nagpo-post. Paano ba to? Ano bang gagawin? Ano ba yung unang aaralin? Paano ba magsisimula? Ano ba yung dapat na reference? Yung iba inililigaw pa. Kung ano-anong binibigay. Okay, wag nyo pong bigyan ng kung ano ha. Bigyan nyo po ng tamang libro na gumawa mismo ng exam, no? Yan, maraming salamat po. Yan, may the Lord Jesus bless you all. Sana may natutunan na naman kayo sa video ko. Yan, always pray. At of course, sa lahat ng aspirants, take care of your health, ha? At mag-aral pong maigi para sa pangarap. Signing up, Teacher Roland, Teacher Jologs. Kamsahamnida.